Pero alam mo, Sandro, ngayong umaga, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol dito pa rin, no, sa nangyayaring ng pork barrel issues, no, sa ating bansa. So lahat ng yan, pag-uusapan natin kasama natin ang isang political analyst at ang executive director ng Institute for Political and Electoral. Kasama natin ngayong umaga si Professor Ramon Casiple. Magandang umaga. Magandang umaga din. Siyempre, welcome back po sa Good Morning Boss, Professor. Professor, siguro maganda pong simulan natin na bilang political analyst nga po, ano po ba yung kumbaga general perspective or opinion nyo about this pork barrel scam na nagaganap? Well, serious ito, no? Kasi ang topic na yan concerns basically yung existing na political setup natin. Ano ang ibig ko sabihin? Yung political patronage system na siyang nagre-relate ng mga politiko sa isa't isa sa maraming lugar, including national level, ay yung gulugod dito eh. At ang pinaka-ideya ng patronage system, bibigyan kita whether pera yan or pabor. In return, yung loyalty mo sa akin. So yung pork barrel, historically, yan yung ginagamit ng presidente para magkaroon siya ng impluensya. Of course, para sa kanyang mga bills sa Kongreso. In turn, yung pork barrel ng mga congressmen at ng mga senador, ginagamit naman nila para makapag-impluensya naman sa lokal. In terms of votes, in terms ng support pagdating ng eleksyon. May hierarchy. So may hierarchy yung patronage. At ang gasolina niyan, o yung pinakamahalagang gasolina niyan, ay pork barrel. Actually, Professor, iniisip ko ngayon, no, parang sa dami ng mga issues ngayon sa ating bansa, talaga naman, no, talagang ito yung kumaga parang dark hour, no, yes, kung kailan lumalabas din, incidentally, lahat ng mga scandal, no, tsaka lahat ng mga scam. How do we get out of this, Professor? Ano sa tingin niyo yung kailangan natin, no, bilang isang bansa? No? Ano kaya yung solusyon sa nangyayari ngayon? Ako, tingin ko, umabot na tayo sa dulo. Alright. Na kung saan yung political patronage system ay hindi na dapat gamitin bilang primary na engine ng ating politika. Otherwise, yung demokrasya mo, as we know it, mula lalo na after martial law, ay hindi talaga magkaroon ng malawak na application or practice. Kasi kung pera yung pagugulungin mo, inevitably, ang nagsasuffer dyan, yung sovereignty ng mga tao. Makikita mo yan, kasi ginagamit ang pork barrel pambili ng boto. At siyempre, yung EPAL, no? Nandyan yan, yung mga proyekto. Na hindi tama. Kasi sa isang governance na framework natin, dapat may programa ka, 5-year plan, 10-year plan. Ang pork barrel, hindi sumusunod doon. Kasi ang lohika ng pork barrel, yung influence na, political influence na karga nito. So, hindi necessarily interest ng mga tao yan or interest ng mamamayan, interest ito ng politiko. Kaya dapat mawala yan eh. At I think the people knows that, yung message ng Luneta Rally, in fact, was asking the President to do something about it. Right. Yes. At tingin ko yung message doon was, alisin na yung pork barrel system. Yes. Pero Professor, ihahabol ko lang din, no? Kasi ang balita ngayon, inabolish na, no, yung pork barrel. Wala nang pork barrel, ang mangyayari na lang parang may i-endorse na lang yung mga kongresista sa agencies, tapos agencies na yung mag-i-implement. Well, of course, we can always say na parang hindi naman inabolish, parang ganon. Pero parang wala itong naging epekto Professor. Bakit kaya ganon? Kumaga, abolition nga ba talaga yung kailangan natin? O Solution. baka dapat talagang i-convict yung mga nang-aabuso? Well, kasama na yan, Pero hindi totoo yung sinasabing na-abolish yung pork barrel. Alright. Kasi yung na-abolish o yung ma-abolish pa lang, in fact, is PDAP. Alright. Yung formal na pundo na pinanggagalingan yan. Pero doon pala nga sa kwento, kaugnay nung DAP naman, may bahagi itong
inaakusa, no, ang Malacanang na ginamit as pork barrel. Kasi yung nature itself ng pork barrel doesn't depend, ano, kung ano yung pundo na concerned. Actually, it may be the regular budget, pero yung character kasi ng pork barrel, which I think hindi nawala dito kahit sa 2014 budget, yung discretionary nature nito. Meaning, ang isang legislator ay dapat hindi nagkakaroon, ano, in the normal na hatian ng powers between the branches. The legislative branch makes the law, the executive executes the law, at kung may conflict, ang nag-interpret ng law, yung judicial branch. The budget is a law. So yung gumagawa ng budget, at in fact explicit yan, only Congress can do it. The President, of course, based dun sa budget, has to spend it, including yung discretionary fund. Hindi totoo yun na mali yung pagkakaroon ng Presidente ng social fund. Kung i-mandate ng Kongreso yun, legal, at dapat mayroon talaga siyang ganon. Tingnan mo yung Bohol incident, mga ganyan, ano? Na kailangan maglabas ka na ng mga pera na wala sa budget. Pero Presidente yun. Kung congressman yun, o senador, may problema tayo. Kasi the one who makes the law can easily insert yung gusto niya doon sa law na yun. At pag inaproba mo, that's the pork barrel. Kaya nung sinasabi na nawala yung PDAF, pero nandun pa rin yung discretion, hindi pa tayo sure dito kung ano exactly yung forma nito, pero discretion na mag-insert ng project, up to 5 projects daw, ang per congressman at saka senador. That basically for me, no? Pork barrel pa rin yun. Yes. Sir, ito nabanggit niyo kanina yung nangyaring rally sa Luneta at nakikita naman natin na parang ang dami mga iba-ibang mga rally para i-voice out yung kanilang mga opinions at yung kanilang galit siguro, frustrations dahil sa nangyayari. Tingin niyo po ba, sir, gaano po ka-effective itong ginagawa nila? At ito po nga si former Chief Justice Renato Puno ay may ina-arrange na naman ng something like this. May itutulong po ba talaga ito sa ating pag-resolve ng malaking problemang ito? Well, yung Luneta may kaibahan sa iba pang mga nangyari after. Ang kaibahan niyan, yung Luneta was specific on the topic, ano, ng pork barrel. Pangalawa, hindi pumunta doon yung organized forces. Ang karamihan doon yung unorganized. In fact, kung titingnan ko, middle class yun. At hindi middle class, ito yung middle class na bumoto sa presidente. Kaya mahalata may mensahe. They are asking the president to do something about the pork barrel. Yung iba kasi, like yung Ayala rally, iba yung message oust the president, resign Aquino, etc. Yes. Hindi na nga pork barrel actually, parang sinakyan na lang yung issue. At yung ganong, ano, may partisan politics na pumasok. Yung Luneta, hindi. Issue talaga yon. Pero dapat pakinggan kasi, from the point of view ng Luneta, legitimate yung issue na yan na dala ng tao. At malata mo sa surveys later, nung dalawang survey ng Pulse Asia at saka SWS, kung gaano ka-concerned yung mga tao. May mga different opinions na form. At nag-i-impact ito sa popularity ng presidente kasi right to the heart of the matter yan. Bakit nila binoto in the first place si Presidente Pinoy? Okay, Professor, siguro huling question na lang din. Actually, iniisip ko, Professor, ano yung perspective niyo or yung tingin niyo sa pag-handle ngayon ng administration dito sa issue na ito compared, no, sa mga nakaraang administration? Kasi we can see na very peculiar, no, yung pronouncements ng Malacanang na parang naintindihan namin yung frustrations ninyo, tapos handa kaming tumulong, no, para masolusyonan ito. Ano ito, Professor? Well, medyo dilemma ang Malacanang dito kasi hindi naman nagbago yung sistema pa eh. Alright. Pork barrel and the political patronage system na bahagi siya nito, ay nandyan pa. At in fact, malaking bahagi ito ng kasalukuyang koalisyon na nabuo, yung ruling coalition na nabuo niya sa Kongreso, yung mga super majorities niya, largely based yan sa political patronage framework. Kaya kung desisyon na halimbawa ng Presidente, tanggalin yan, magkakaproblema siya dito. Yun ang real politic na side. Although one can argue na
in a democracy naman talaga, dapat lahat sila sumusunod sa will of the people. Kasi elected official naman lahat yan eh. Theoretical yan. Pero kung wala namang means para mapasunod ng presidente itong kanyang ruling coalition, napakalaki ng nawala pag tinanggal yung pork barrel. Pero at the same time, alam din ng presidente na mga tao ayaw na nito. At in fact, napektuhan na nga yung popularity niya. So he has to make a definite decision saan siya. And then, di ko alam kung somewhere in between siguro, may transition period na kailangan niyang ayusin. Yan ang hinihintay ng mga tao. Nagawa na siya ng definite decision to prosecute. Palitan na ito. Magkaroon na ng... Ang alternative dyan, simple lang political party. Na lahat ng politiko, pag nag-interact with each other, hindi pera yung basis, kundi yung usapin ng sharing of power, political programs, etc. Right. That's a party system. Alright, maraming salamat sa inyong panahon ngayong umaga. That Okay. is Professor Ramon Casiple. Isang political analyst at ang executive director ng Institute for Political and Electoral Reform. Thank you po sir sa inyong panahon. Salamat ito.